we can sleep. Good night, Aurora. Goodbye, Daddy. You're too old to suck your knuckle. You're gonna get bug teeth. Goodbye, Mommy. Nagsisimula ang kwento sa isang butil ng alikabok na lumilipad papasok sa silid ng batang si Aurora. Unti-unting lumalaki ang alikabok at nagiging isang kuneho. Natakot si Aurora nang makita niya itong lumitaw sa ilalim ng kanyang kama. Malakas siyang sumigaw at sinabi sa kanyang mga magulang, "May something sa ilalim ng kama ko. Huwag ninyong tapakan ang sahig." Pero sabi ng kanyang mga magulang, walang anuman diyan at umalis sila. Kaya pumunta si Aurora at humiga sa balkonahe. Ang dust bunny sa ilalim ng kanyang kama ay isa palang buhay na nilalang. Habang nakahiga sa balkonahe, napansin ni Aurora ang isang alitaptap. Hinabol niya ang alitaptap at lumabas ng bahay. Doon nakita niya ang isang residente mula sa katabing apartment. Magkasama silang sumakay ng elevator papunta sa ikalimang palapag. Ngunit palihim na lumabas muli si Aurora, sinusundan ng residenteng iyon. Tahimik siyang sumunod sa likuran nito. Kumuha si Aurora ng isang maskara mula sa palengke at isinuot ito. Umakyat siya sa rooftop at tumingin pababa kung saan nakita niyang ang lalaki ay sinusundan ng isa pang lalaki at isang dragon. Biglang may mga fireworks. Sa gitna ng kaguluhang ito, pinatay ng lalaki ang lahat ng taong nakatago sa loob ng costume ng dragon. Ngunit mula sa itaas, inakala ni Aurora na parang nakikipaglaban ang lalaki sa isang tunay na dragon. Sa katotohanan, pawang mga tao lamang sila. Pinanood ni Aurora habang pinugutan ng lalaki ang dragon. Patuloy na sinundan ni Aurora ang lalaki. Dahil sa husay niya sa pakikipaglaban, mukha siyang isang hitman. Naglakad siya pasulong habang pinupunasan ang tumutulong dugo. Napansin niya na sinusundan siya ni Aurora. Samantala, takot na takot si Aurora sa halimaw sa ilalim ng kanyang kama. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang mga magulang, nag-good night at umalis. Ngunit hindi nag-good night si Aurora. Nagpaalam siya. Tinakpan ni Aurora ang kanyang mukha ng kumot at humiga. Lumabas ang halimaw at kinain ang kanyang mga magulang. Kinabukasan ng umaga, nagising si Aurora at sumakay sa isang laruan niyang hipo na may mga gulong. Sinakyan niya ito at umusad pasulong. Wala ang kanyang mga magulang sa kanilang silid. Lumabas si Aurora at umupo sa pasilyo ng gusali buong araw. Nang bumalik siya sa kanilang apartment pagsapit ng gabi, may naririnig na ungol mula sa loob. Sinakyan ni Aurora ang hipo hanggang sa kanyang silid. Ngunit nahulog ang isa sa kanyang sapatos sa sahig. Nagsimulang umuga ang sahig. May nabuksang butas sa harap ni Aurora. Isang matulis na braso ang lumabas at dinampot ang isang ubas sa sahig. Sinira rin ng halimaw ang ilaw sa silid. Sinubukan ni Aurora na tumakas mula roon. Nagsimulang alugin ng halimaw ang kanyang kama. Isang napakalaking halimaw ang umusbong mula sa ilalim. Ngunit ang kama ni Aurora ay naipit sa likod nito. Gumalaw ang halimaw sa paligid ng silid, ngunit hindi pa rin nito makita si Aurora. Maya-maya, bumalik ito sa ilalim ng sahig. Pagkatapos nito, nagising muli si Aurora kinabukasan ng umaga. Saglit niyang inisip na baka panaginip lamang ang lahat, ngunit sira talaga ang ilaw niya. Kaya pagkatapos nito, pumunta si Aurora sa isang simbahan kung saan may mga taong nangangalap ng donasyon. Ninakaw ni Aurora ang pera at tumakbo palayo mula sa simbahan. Samantala, nakatanggap ang hitman ng isang sobre. Si Aurora ang naghatid nito sa kanya. Binuksan ng hitman ang sobre. May isang liham sa loob. Humihiling si Aurora na upahan niya ang hitman para patayin ang halimaw sa ilalim ng kanyang kama. May isinama rin siyang kaunting pera na kanyang naipon. Sinimulang bilangin ng hitman ang pera nang biglang lumitaw si Aurora sa kanyang pintuan. Tinanong ng hitman, "Saan mo nakuha ang $327? Sinabi ni Aurora sa kanya, "Ninakawan ko ang isang simbahan." Tinanong ng hitman, "Ano ang nagpaakala sa iyo na pumapatay ako ng mga halimaw?" Sagot ni Aurora, "Nakita kitang pumatay ng dragon." Sinabi ng hitman, "Malawak ang imahinasyon mo." Dagdag pa niya, "Hindi totoo ang mga halimaw." Tinanong niya, "Nasabi mo ba sa mga magulang mo na pumapatay ako ng mga halimaw? Ano ang tingin ng mga magulang mo tungkol sa mga halimaw? Naniniwala ba sila sa mga iyon?" Sagot ni Aurora, "Naniniwala na sila ngayon." Matapos marinig ang lahat ng ito mula kay Aurora, sumama ang hitman sa kanya papunta sa kanilang apartment. Umusad si Aurora habang nakasakay sa hipo. Ipinakita niya sa hitman ang silid ng kanyang mga magulang. Nagkalat ang mga gamit pero walang dugo. Sinabi ni Aurora na nilamon sila ng buo, ngunit may nakita ang hitman na basyo ng bala. Mayroon ding ilang bakas. Tinanong ng hitman, "May mga kapitbahay ba kayo?" Walang nakarinig ng sigaw ng mga magulang mo. Sagot ni Aurora, "Kinakain nito ang lahat, pati ang mga sigaw." Pero hindi kumbinsido ang hitman sa kwento ni Aurora. Sinabi niya,
Bakit hindi ka pumunta sa pulis? Dagdag pa niya. Hindi ko alam kung ano ang nakita mo pero wala akong pinatay na halimaw. Wala akong pinatay. Sinabi ni Aurora, kaya nga hindi ka pupunta sa pulis. Mukhang marami ka nang napatay. Sagot ng hitman, ang isang halimaw na hindi nagbubuhos kahit isang patak ng dugo, hindi basta-basta papatay ng kung sino. Bakit kakainin ng halimaw ang pamilya mo? Sumagot si Aurora, tinapakan nila ang sahig. Ibinigay ng hitman pabalik ang pera ni Aurora at pinauwi siya. Siya naman ay pumunta upang makipagkita sa isang babaeng nagngangalang Laverne. Sinabi nito, hindi ko inakalang magkikita pa tayo ulit. Ipinakita ng hitman kay Laverne ang mga ID ng mga magulang ni Aurora at sinabi, ang mga taong ito ay bigla na lang naglaho at iniisip ng kanilang anak na kinain sila ng isang halimaw. Pero kung sino man ang gumawa nito, ako ang target at malamang maling apartment ang napuntahan niya. Sabi ni Laverne, pero ngayon may isang batang babae na nakakilala sa mukha mo. Sagot ng hitman, wala siyang alam. Nilinaw niya, hindi ako papatay ng isang bata. Tinanong ni Laverne, hindi mo ba pinatay ang mga magulang niya? Sagot ng hitman, hindi, ba't ko naman gagawin yun? Samantala, patuloy na naririnig ni Aurora ang mga ungol mula sa ilalim ng kanyang kama. Mula sa likuran, narinig ng hitman ang tunog ng elevator. Pumunta siya sa bahay ni Aurora at sinabihan siyang magtago. Siya mismo ay sumabit sa pagitan ng dalawang pader. Isang lalaki na may baril ang pumasok sa bahay ni Aurora. Nagkaroon ng suntukan sa pagitan niya at ng hitman. Samantala, may isang babae ring pumasok sa silid ni Aurora na dumaan sa bintana. Pinaputukan niya ang kama ni Aurora, ngunit wala roon si Aurora. Nagtatago siya sa loob ng aparador. Lumapit ang babae patungo sa kanya. Samantala, habang nag-aagawan, hinampas ng hitman ng isang lampara ang ulo ng lalaki. Ngunit hindi pa roon natapos ang laban. Sinakal ng lalaki ang hitman. Kaya ipinasok ng hitman ang dalawang daliri sa lalamunan ng lalaki at napatay siya. Sa kabilang banda, binuksan ng babae ang aparador. Nagtatago si Aurora sa loob ng isang teddy bear. Itinutok ng babae ang kanyang baril kay Aurora. Sa sandaling iyon, may lumabas na halimaw mula sa likuran at kinain ng babae. Nakahandusay ang hitman sa labas, walang malay. Nang magkamalay siya makalipas ang ilang sandali, pumunta siya kay Aurora. Sinabi ni Aurora na ang pumasok doon ay kinain ng halimaw. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng hitman. Binuhat niya si Aurora at dinala sa kusina. Tiyak babalik yun ika ng hitman. Hinalughog niya ang silid ni Aurora. Wala siyang nakitang anuman sa ilalim ng sahig. Kinuha niya ang bangkay ng lalaki at isinabit ito sa ibabaw ng bathtub. Maya-maya, dumating si Aurora roon. Sinabi ng hitman, kailangan ko siyang hiwain para walang ebidensya. Sinabi ni Aurora, iwan mo siya sa silid ko. Hayaan mong kainin siya ng halimaw. Ngunit isinara ng hitman ang pinto at hiniwa ang bangkay sa maliliit na piraso. Lumabas siya at sinabi, matutulungan mo akong balutin ang mga piraso? Kaya nagsimulang tumulong si Aurora sa kanya. Ipinaliwanag ng hitman kay Aurora, hindi halimaw ang pumatay sa mga magulang mo. Pinatay sila at ang lalaking ito ay dumating din para patayin tayo. Sinabi ng hitman kay Aurora na walang halimaw sa Chinatown. Ang mga iyon ay mga taong gustong pumatay sa akin dahil pumatay ako ng mga halimaw na tao. Ngunit nananatiling matatag si Aurora sa kanyang paniniwala. Isang halimaw ang kumain sa aking mga magulang at kakain ulit ito ng tao hanggat hindi mo pinapatay. Bigla na lang may kumatok sa kanilang pinto. Isang babaeng nagngangalang Brenda mula sa Child Services. May naka-schedule silang appointment ngayong araw. Sinubukan ng hitman na ipagpaliban ang appointment ngunit nalaman niya na ang mga magulang ni Aurora ay mga foster parents lamang at ikatlong foster family na niya. Dahil dito, sinabi ni Brenda, kapag hindi ninyo tinupad ang inyong appointment, mapupunta ito sa permanent record. Ngunit sinabi pa rin ng hitman, ipareschedule na lang natin. Nalaman ng hitman na hindi pala social worker si Brenda. Kaya sinabi rin ni Brenda sa kanyang mga kasama na hindi siya ang foster father ni Aurora. Tinanong ng hitman si Aurora, so ilan na sa mga pamilya mo ang kinain ng halimaw na ito? Sagot ni Aurora, lahat, sabi ng hitman. Kayo mga bata, hindi nyo alam kung ano ang totoo. Ngunit sinabi ni Aurora sa kanya, hiniling ko ang halimaw na ito sa isang shooting star katulad ng hiniling ko sa'yo na patayin ito. Tinanong ng hitman, bakit mo hiniling iyon? Sagot ni Aurora, gusto kong kainin nito ang mga magulang ko dahil hindi sila mabait sa akin. Tinanong ng hitman, bakit naman kinain ang susunod na mga magulang? Sagot ni Aurora, dahil gusto nitong kainin ako. Tinanong ng hitman, bakit ka masarap, Aurora? Naniniwala si Aurora na siya'y masama. Patuloy na kinakain ng mga halimaw ang kanyang pamilya dahil hindi siya karapat-dapat magkaroon ng pamilya. Muling sumilip ang hitman sa ilalim ng kama. Sinabi ni Aurora na natutulog ito sa araw at kadalasan lumalabas sa gabi para subukang kainin siya. Sabi ng hitman, sabihin nating patayin ko ang halimaw mo. Pero pagkatapos, saan ka pupunta? Wala nang ibang kasama si Aurora. Tinanong niya ang hitman, mayroon ka bang kasama? May pamilya ka ba? Wala siyang sagot. Sinabi ni Aurora, mamimiss kita kung wala ka na. Pagkatapos nito, dinala ng hitman ang dalawang maleta sa sala. Sa isa ay ang lalaki at sa isa pa, sabi niya, ay ang batang babae. Sinabi ni Laverne, nagpadala ako ng dalawang tao at wala ni isa sa kanila ang dumating para patayin ka. Pinadala ko sila para patayin ang saksi na nakakakilala sa mukha mo at alam ang ginagawa mo. Tinanong ni Laverne, paano naman ang pangalawa? Pinatay mo rin ba siya? Ngunit hindi alam ng hitman ang tungkol sa babae. Sinabi ni Laverne sa hitman na pinabayaan si Aurora ng kanyang tunay na mga magulang. Sabi
Sabi rin niya, ngayon walang nakakaalam kung saan ka nakatira. Ngunit biglang dumating si Aurora at nabunyag ang sekreto ng hitman. Sinabi ni Aurora, papabayaan mo ako. Ako ang nag-hire sa'yo. Kinuha mo ang pera ko. Kaya sinabi ni Laverne sa hitman, halata na dumadaan ka sa trauma sa pagkabata. Ang batang babae na ito ay hindi ikaw noon at ang pagtulong sa kanya ay hindi makakatulong. Tinanong ni Laverne, para saan kanya in-hire? Sabi ng hitman, para patayin ang halimaw na kumain sa kanyang mga magulang. Sabi ni Aurora, at yung babae na pumasok sa bintana ng kwarto ko, nakita ko siyang kinakain. Nainis si Laverne at sinabing, umalis na kayo, lumabas sa bayan at takbuhan ang lahat ng ito. Ngunit pumunta si Aurora at ang hitman sa isang restaurant para kumain. May isa pang lalaki na nagmamasid sa kanila roon. Lumapit siya sa hitman at nagtanong, anak mo ba siya? Sagot ni Aurora, oo, sabi ng lalaki. Alam mo ba bakit ako narito? Maaari ba tayong mag-usap sa labas? Pinalaan niya ang hitman na hindi sila mapipigilan kahit may kasama siyang bata. Sinabi ng hitman, tara na, habang kumakain siya ng dessert, sasama ako sa iyo sa labas. Pag-uusapan natin ang dapat pag-usapan. Kaya matapos lumabas ang lalaki, bumalik si Aurora at ang hitman sa kanilang apartment. Sinusundan sila ng lalaki at may kasama pa siyang iba. Sa labas ng apartment ni Aurora, dumating ang social worker. Sinabi ng hitman sa kanya, salamat at bumalik ka agad. Sinabi ni Aurora, huwag ninyong tapakan ang sahig. Kakainin kayo ng halimaw kapag tinapakan ninyo ang sahig. Sinabi ng hitman kay Aurora na magtago sa loob ng kanyang kama. Ginawa agad iyon ni Aurora. Sinabi ng hitman sa social worker, sa tingin ko, wala sa mga pamilya ng bata ang nag-abandona sa kanya. Sa tingin ko, lahat sila ay patay na. Dagdag niya, hindi ako ang ama niya. Isa lang akong kapitbahay na sinabihan ng bata na kinain ng halimaw ang kanyang pamilya. Tapos bigla kayong kumatok. Naniniwala ang hitman na hindi sinasadya ni Aurora ang pagsisinungaling. Delusional lamang siya at may kung anong nangyayari talaga. Sinabi niya, dapat kang tumawag ng tulong at sabihin sa kanila na nasa panganib tayo. Ipinakita ng hitman sa social worker ang mga taong nakatayo sa labas. Sinundan nila kami pa uwi, kaya nakipag-ugnayan ang babaeng si Bautista sa kanyang partner. Nakikita rin nito ang mga taong nasa labas. Sinabi ng hitman na nakita ni Aurora ang mga taong ito na pumatay sa kanyang mga magulang at ngayon ay nakakakita siya ng halimaw. Ngunit ang mga taong ito ang tunay na halimaw. Biglang tumunog ang doorbell ng apartment. Sinilip ng hitman kung sino ang nasa labas at binuksan ang pinto. Sinabi ni Laverne, bakit nandito ka pa? May kalahating dosenang tao sa ibaba na papatay sa'yo. Sagot ng hitman, may FB ready ako sa loob at tumatawag na sila ng reinforcement. Isa lang akong nag-aalalang kapitbahay. Perpekto ang plano. Ngunit hindi kumbinsido si Laverne. Ipinaliwanag niya, hindi mo maililigtas ang batang ito. Nakita niya ang mukha nating dalawa, kailangan siyang mamatay. Ngunit hindi nakinig ang hitman kay Laverne. Pagbalik niya sa loob, sinabi ni Bautista ang totoo. Hindi ako mula sa Child Services. Ako ay mula sa FBA at iniimbestigahan ang pagkawala ng mga pamilya ni Aurora. Dagdag niya, iisa lang ang ebidensya namin sa buong kasong ito. May bukas na bote ng panlaban sa pagsipsip ng hinlalaki sa tabi ng kama ni Aurora sa una niyang bahay. May taong naglalagay nito sa kanyang daliri at bigla silang nawala kasama ang brush na ginagamit sa paglalagay na natagpuan sa ilalim ng mga tabla sa ilalim ng kanyang kama. Walang nakakaalam kung paano iyon napunta roon. Sinabi ng hitman na baka niluwalang ito ng halimaw dahil may epekto itong panlaban sa pagsipsip ng hinlalaki. Biglang may narinig silang tunog mula sa silid ni Aurora. Sumigaw si Aurora sa kanila, huwag ninyong tapakan ang sahig. Kakainin kayo nito. Malakas ang sigaw niya, sinasabihan ng hitman na huwag humawak sa sahig. Sinabi ng hitman kay Aurora na pumasok sa ilalim ng kanyang kumot. Hindi nila pinapansin ang halimaw na gumagapang sa ilalim ng sahig. Biglang dumating ang mga mamamatay tao sa labas ng apartment. Tinamaan si Bautista ng bala. Bumalik ng putok ang hitman gamit ang baril ni Bautista at inalis si Bautista sa panganib. Nagsimulang magpaputok ang mga ahente ng FBI sa labas sa mga mamamatay tao. Pumasok sa bahay ang mga mamamatay tao. Sa loob ng banyo, hinahanap ng hitman ang iba pang bala malapit kay Bautista nang magkamalay si Bautista at hilingin ang kanyang baril pabalik. Biglang dumating ang halimaw mula sa ilalim ng sahig hanggang sa banyo. Nakita ng hitman ang halimaw. Sa wakas, bumaba siya at si Bautista sa sahig at lumabas ang halimaw sa harap ng mga mamamatay tao. Inisip ng mga mamamatay tao na hayop lang ito at nagsimulang magpaputok pero isa-isa silang kinakain ng halimaw. Natagpuan ng hitman ang thumb-sucking deterrent sa drawer ng banyo. Biglang itinapon ng halimaw ang isang lalaki sa loob. Pinatay siya ng hitman at Bautista. Narinig nila ang mga sigaw sa labas, ngunit biglang tumigil dahil bumaba rin sa sahig ang iba pang mamamatay tao. Sinubukang kunin ng isa pang kalaban ang kanyang baril mula sa ilalim. Sinabi ni Aurora, huwag mo gawin. Kaya lumabas ang halimaw at kinain din ito. Sumisigaw ang mga tao. Hindi nila mapaniwalaan ang nilalang na ito. Mula sa loob ng banyo, itinapon ng hitman ang katawan ng mamamatay tao palabas. Una, tinamaan ito ng bala mula sa ibang mamamatay tao. Pagkatapos, lumabas ang halimaw mula sa ilalim ng sahig at kinain din ito. Nakita ng hitman ang halimaw at isinara ang pinto ng banyo. Ngayon, lahat ay naniwala sa halimaw. Biglang dumating ang FBI mula sa labas at itinutok ang kanilang baril sa mga kalaban. Sabay sabi,
humiga kayo sa sahig. Pero ayaw ng mga ito. Sinabi ni Bautista sa hitman, nakuha mo na ang bata at paalis na sana, ngunit isinara ng halimaw ang pinto. Isa-isa nitong kinakain ng lahat kasama ang mga ahente ng FB warning at 2 mamamatay tao na tumatakbo sa paligid. Sinubukan ng hitman na abutin si Aurora nang hindi hinahakbang ang sahig. Sumakay siya sa hipo at naabot ang silid ni Aurora. Sinabi niya, lalabas tayo sa bintana, ngunit lumabas ang halimaw, sinubo ang hitman at nilunok siya. Bumaba ito pabalik sa ilalim, kaya't nagtatago muli si Aurora sa ilalim ng kanyang kama. Pagising niya kinabukasan, may naririnig siyang tunog mula sa ilalim ng sahig. Binabasag ng hitman ang sahig at lumabas. Inilagay niya ang thumb-sucking deterrent sa kanyang sarili. Hindi nagustuhan ng halimaw ang lasa nito. Biglang pumasok si Laverne. Dumating siya para patayin si Aurora. Sinabi ng hitman na lumayo muna sa sahig. Sabi niya, Mom, lumayo sa sahig. Ngunit nasaktan si Laverne sa sinabi ng hitman at nagsimulang kumilos na parang halimaw. Biglang lumabas ang halimaw mula sa ilalim. Pinaputukan siya ni Laverne, ngunit bumaba ulit ang halimaw. Lumabas ito mula sa likuran ni Laverne at kinain siya. Bumaba ulit ito. Sinubukan ni na hitman at Aurora na umalis, ngunit hindi sila pinayagan ng halimaw. Hindi nagustuhan ng halimaw ang amoy ng hitman. Tumalon ang hitman sa bintana para makatakas. Tumalon si Aurora at tumayo sa pagitan niya at ang halimaw. Dito nalaman na hindi gusto ng halimaw na kainin si Aurora. Siya ang halimaw ni Aurora. Hiniling niya ito at kailangan niyang mabuhay kasama nito. Umalis sina Aurora at hitman mula roon. Magkasama silang nagmaneho sa isang sasakyan. Nanatili rin ang halimaw sa ilalim ng lupa kasama nila. Kasama nila ang halimaw at dito nagtatapos ang kwentong ito. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!